God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung mapapansin natin, mga minamahal na kapatid, ang mga pagbasa ay tungkol sa pagtawag ng Diyos. Ang lahat ay tinatawag ng Diyos. Hindi ka basta dinala sa daigdig na ito upang ikaw ay gumawa ng gusto mo lamang at sundin ang daigdig na ito. At iyong gawing kontento ang buhay mo. Merong purpose, merong dahilan kung bakit ka dinala ng Panginoon. Tatlo ang tawag ng Diyos, apat pa nga. Unang tawag ng Diyos, ikaw ay isilang. Maranasan ang daigdig, maranasan ang buhay, maranasan ang kanyang pag-ibig dito sa daigdig na ito. Kaya yung pagsilang mo ay tawag na kagad yan ng Diyos sa iyo. Yan ay napaka-importanting yugto ng iyong buhay. Di ba? Kaya pinagdiriwang natin ang ating birthday. Kayo ay tinawag ng Panginoon para magtrabaho para sa inyong pamilya at gawin ang inyong misyon. Pangalawang tawag ng Diyos sa atin, mga minamahal na kapatid, nung tinawag tayo, yung pinangalanan kayo, nung kayo binyagan, tinawag ang inyong pangalan para kayo'y sumama sa mga sumasampalataya. Yun yung pangalawang tawag. At magising sa pananampalataya na mayroong Diyos sa daigdig na ito. Merong nagmahal na Panginoon. Merong gumagabay na Diyos. At merong Diyos na kasama mo. No? Maging aware ka sa presence of God. Yun yung pangalawang mission mo. Tinawag ka sa pananampalataya. Pangatlong mission mo, tinawag ka sa pag-aasawa o pagiging single o tinawag ka sa pagpapari, sa pagmamadre. Di po ba? Yun ay tawag ng Panginoon. Yun ang tinatawag na religious call o religious vocation. Sa kauli-ulihan, sinabi ko, pwedeng pang-apat na tawag pag kinuha ka na ni Lord. Diba? Yun ang pinakamahirap na tawag yata sa atin. Yung makasama na tayo ni Lord. Aalisin na tayo sa daigdig at forever na tayo sa kanyang harapan. So, apat na tawag ng Diyos sa atin. Kung mapapansin ninyo, merong tawag ng vocation dito, yung profession, vocation, tawag ni Propeta Isaias, tinawag siya ng Panginoon at tinawag din si Pedro. Halos pareho ang pagkatawag sa kanila, but very personal ang tawag. Ano yung very personal? Ibig sabihin yan, hindi pare-pareho ang tawag sa atin. Iba-iba yung pamamaraan ng Panginoon. Iba-iba yung approach ng Panginoon. Very personal. Kaya ikaw, reviewin mo yung bakit ka nagising sa pananampalataya. Diba? Paano yung ginawa na sa iyo ng Diyos kung bakit ka tinawag? No? Paano ba ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Huwag mong sabihin, basta na lang ako inanyayahan sa simbahan. Pinapagalitan ako ng nanay ko kapag hindi ako magsisimba. Ayan. Hindi nandiyan dyan ang Diyos sa likod niyan ng mga paganyaya sa iyo, sa likod ng iyong pagkaakit. Ang dahilan ng pagkaakit ay walang dilit iba, kundi ang Diyos lamang. Kung mapapansin natin si Propeta Isaias, pumasok siya sa templo, hindi naman talaga siya makadiyos,
Pumasok siya sa templo, abay, nakita niya ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga anghel sa pamamagitan ng vision. Nako, nakita niya sa loob ng templo, ng simbahan nila, ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Pinaglilingkuran ng mga anghel. Nakita niya ang mga anghel na may 6 na pakpak, yung mga cherubim, seraphim, no? Nakita niya, iyon, yung kabanalan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, di ba? So, napaka-importante na makakita ka ng kabanalan, makakita ka ng kadakilaan. Ano ang respond? Ano ang response? Ano yung tugon ni Isaias? Lumayo po kayo. Makasalanan ako. Makasalanan ako. Ganun din si Pedro, mapapansin mo, di ba? Ganun din yung tugon ni Pedro nung sinabi ng Panginoon sa kanya, itapon mo, ihagis mo ang lambat doon sa bandang kanan, doon sa malalim-lalim. Alam niya na si Kristo ay isang banal na tao. Alam niya na si Kristo ay isang nagmimilagro, gumagawa ng mga himala, pero hindi niya pinapansin. Hindi niya pinapansin. Nung makita niya ang resulta ng utos ni Jesus, kasi siya ay isang magaling, si Pedro ay magaling na mangingisda. Inutusan siya ni Jesus kasi wala siyang huli. Magdamag siya na walang huli. Siya isang negosyante ng isda. Nagpapaupa pa siya ng mga bangka. Kung walang huli mga bangka, yung mga fisherman, nung panahon na yon, di wala rin siyang pera. Utang na naman, parang Pilipino. Hindi po ba? Kaya ang lungkot-lungkot niya. Kaya sa panahon ng krisis, katulad ni Isaias, sa panahon na siya'y namumroblema, ano ba itong nararamdaman ko? Punta na lang ako sa simbahan. Okay? Ganon din si Pedro. Ano ba ito? Walang huli. Di ba? Ano nang mangyayari? Problema ito. Anong ipasusweldo ko? Anong kakainin namin? Ang sabi ni Jesus, kung kailan may problema, sumisingit ang Diyos. Naintindihan niyo ba? Nakikialam ang Diyos kung kailan may problema. Sabi ganon, Pedro, itapon mo yan dun sa bandang kanan. Ihagis mo sa bandang kanan. Dun sa malalim-lalim. Parang, naano si Pedro dun, ha? Naasiwa. Tingnan mo ito, magtuturo sa akin. Isa siyang karpintero, anak ni San Jose, anak-anak ni San Jose. At saka teka, alam ko ang dagat, pag madilim lang, tsaka may isda. Pag may buwan nga, walang isda dahil kasi maliwanag. Kalat-kalat ang isda. Pero kapag may ilaw, lalagyan nila ng ilaw, dadami ang isda, kakalapumpunan ang ilaw ng isda. Di po ba? Kaya alam niya, gabi lang talaga gabi. Bakit ako pakikialaman nito? Araw ngayon. At saka mabigat ang lambat, di ba? Mabigat ang lambat. Kahaba yung lambat, ihahagis mo, tapos hihilahin mo, tapos walang laman. Pero dahil nakita ni Pedro ang kabanalan ni Jesus, kilala ko ito. Inimbitahan ko pa nga ito sa bahay namin. Nung may sakit ang aking biyanan, pinagaling niya. Ano pa ang ginawa? Narinig ko ito at nakita ko ito, nagpakain ng mga tao. Nagpagaling ng may sakit.
yung kabanalan ni Jesus ang siyang nagtulak sa kanya. Yung kadakilaan ng Diyos, yung kaluwalhatian. Kaya itinapon niya ang kanyang net, lambat. At nung makita niya, napakadaming huli. Napakadaming huli. Anong nangyari? Nagpatulong siya sa dami ng kanyang huli at tumakbo siya kay Jesus. Anong sinabi niya? Ako'y makasalanan. Katulad din ng sinabi ni Isaias, ako'y makasalanan. Hindi siya tumakbo kay Jesus para sabihin, Panginoon, ang dami kong huli. Ayan. Panginoon, magsosyo na lamang tayo. Panginoon, sabihin mo pa sa akin kung saan ako kukuha ng mga isda. Alam mo kung saan. Kasi ang dami kong huli. Alam mo kung saan. Hindi ganon ang sinabi ni Pedro. Ako'y makasalanan. Hindi na usapin ng isda. Hindi na usapin ng pera. Usapin na ito ng aking sarili sa harapan ng isang banal. Sa harapan ng isang Diyos. Ako'y humihingi na ng awa sapagkat nakikita ko ang aking sarili na I am guilty. Hindi naman yun ang layunin ni Jesus na iparamdam sa iyo na you are guilty. Diba? Minsan yan ang naiisip mo, kaya ka nagsisimba because you are guilty. Ikaw ay makasalanan. Tayo ay makasalanan. Yan ang iniisip mo. Magsimba na nga ako, magbawas ako ng kasalanan because I am guilty. Nakagawa ako ng kasalanan, punta ako sa simbahan, I am guilty. Hindi. Hindi yan ang layunin. Ang layunin ni Jesus ay pakita sa iyo ang kabanalan, ang kaluwalhatian. At magkaroon ka ng lakas ng loob na dalhin mo ang iyong sarili sa harapan ng kabanalan. At ang iyong mga kasalanan ay ipaubaya mo sa Panginoon. At ang lahat ng iyong pag-alala tungkol sa pera, lahat ng pag-alala tungkol sa problema, ay kalimutan mo sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nasa harapan ka ng kadakilaan, nasa harapan ka ng kaluwalhatian. Hindi pag nandito ka sa simbahan, hindi mo na pinapansin ang kadakilaan ng Diyos. Ang pinapansin mo, wala akong pera, Lord. May sakit ako, Lord. Lord, may problema ako. Lord, makasalanan ako. Minsan gawayan ng demonyo. Tinawag ka ng Diyos upang hangaan mo ang kanyang pag-ibig, upang hangaan mo ang kanyang kaluwalhatian. Na ikaw ay napakapalad, tinawag ka ng Panginoon sa kanyang harapan. Kaya kapag nandito tayo, may problema tayo, nasa krisis tayo, katulad ni Pedro. Diba? Alam ng Diyos na makasalanan ka. Pero tingnan mo, ang Diyos, nasa harapan mo siya. Nasa salita. Nasa banal na pagdiriwang. Nandito, sinabi niya. Kaya nung itong si Isaias, nung nakita niya sa kanyang vision na ang Diyos ay naririyan, ang mabuting Diyos, kapag ako'y sumasamba, nararamdaman ko ang kanyang kadakilaan,
ang kanyang kalwalhatian ay nandito. Minsan, nakatingin lang talaga tayo sa ating kasalanan. Di ba? Minsan nga ayaw natin titigan ang ating kasalanan. Pag napapansin pa yan ng iba, nagagalit tayo. Kaya tinatago natin at nagkukunwari tayo na tayong mga mabubuti. Di po ba? Kaya ito si Pedro sa harapan ng Panginoon, Panginoon, ako'y makasalanan. Lumayo ka sa akin. Ikaw ay napakabanal. Ikaw ay napakabuti. Salamat at tinaharap mo ang isang makasalanan. Pero sana hindi ko makita ang aking sarili na ako'y masamang-masama. At dahil sa kasamaan ko, hindi na kita haharapin. Ako'y naalibadbaran. Diba? Ako'y naaasiwa. Kaya doon na lang ako sa gilid-gilid. Pagsimbang gabi, sa gilid. Kaya ako'y sanggigilid. Diba? O kaya paglinggo, dahil nakikita ko ang aking mga pagkakamali at kasalanan, doon na lang ako sa SM. Doon na lang ako sa mga kainuman ko. Hindi nila napapansin ang aking mga pagkakamali at mga pagkukulang. Kaya ang hirap tanggapin ang Diyos. Kasi kapag nasa harapan ka niya, makikita mo ang sarili mo, hindi ka karapat-dapat. Pero mag-ingat ka. Baka yung iniisip mong hindi ka karapat-dapat, ginagamit ka na ng demonyo at sabihin, huwag kang lumapit dyan, alibadbaran ka. Di ba? Huwag kang lumapit sa Diyos mo. Huwag kang lumapit dyan sa mga taong simbahan, babanal-banal yan. Huwag kang lumapit sa mga santo, sa mga imahen. Huwag! Minsan nga, nagbe-bless ako ng holy water parang kinikilabutan. Di ba? Minsan gawayan ng demonyo. Ingat kayo doon sa nararamdaman nyo yon. Alam nyo napakabait ng Diyos. Ang Diyos ay lumalapit sa atin. Tingnan mo si Isaias. Nilapitan siya ng Panginoon. Ipinakita ang kanyang kalwalhatian. Tingnan mo si Pedro. Si Pedro. Si Kristo ang nag-initiate, ang nanguna upang mapansin siya ni Pedro, ako ang iyong tagapagligtas. Ako'y mabait na Diyos. Hindi ako mapanghatol. Hindi ako magagaliting Diyos. Ako'y mabait na Diyos. Kaya nga sabi ni Mother Teresa de Calcutta, kung mararamdaman mo lang mahal ka ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, mararamdaman mo yun. Hindi mo na iiwan ang Diyos. Mamahalin mo siya. Pero kung ang nararamdaman mo'y asiwa o alibadbad, hindi ka na babalik sa simbahan, katulad ng maraming mga tao. Kaya kapag ako'y nandito, ang iniisip ko palagi, dakilain ang Diyos. Kapag ako'y naririto, dapat ang nasa isip ko, ako'y nasa harapan ng pagluluwalhati sa aking Diyos.
Oh, nandiyan dyan, makasalanan tayo. Magsisi ka. Pero wag kang alibadbaran sa kabanalan sa harapan ng Diyos. Ang isang maganda pa rito si Pedro. Sa kabila ng marami siyang kayamanan, mga bangka ng kanyang pamilya, nandiyan ang pamilya niya, nandiyan siya, maganda na ang kanyang buhay. Anong sinabi niya kay Jesus? Sabi kasi ni Jesus, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga taong. Anong ginawa ni Pedro? Nung maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan na nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Huwag niyo namang iwan ang inyong pamilya, ang inyong kayamanan, ang inyong trabaho. Ngunit, naglagay sila ng kanilang, sila Pedro, naglagay sila ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Yun ang isang napakagandang nangyari. Inilalagay ko sa iyo ang aking buhay. Inilalagay ko sa iyo, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking paglilingkuran, wala nang iba. Kaya yung pagsunod ni Pedro, yung pananampalataya ni Pedro sa pagtapon ng net, ng lambat, anong natanggap ni Pedro? Natanggap ni Pedro ang napakaraming biyaya, napakaraming isda. Sa bawat pananampalataya na ibibigay mo kay Jesus, mayroong katapat yan. May katapat yan. Tingnan mo, doon sa unang pagsampalataya na dapat hindi siya maniwala kay Jesus, pero naniwala siya na itong taong ito ay banal. Isang propeta, isang Diyos. Sige, susunod ako. Nakita niyo yung gantimpala, maraming isda. Ngayon sa bandang huli, iniwan niya ang kanyang mga bangka, ang kanyang pamilya. Anong gantimpala ang kanyang napala? Napala niya na siya'y naging banal na tao kasama ni Jesus. Hanggang ngayon, yung pangalan niya ay pinag-uusapan. Ginawa siyang unang-unang Santo Papa, unang puno ng simbahan. Makita nyo, merong gantimpala tuwing ang pananampalataya ay ilalagak sa Diyos. Tuwing ang pananampalataya ay ibibigay sa Diyos, merong katapat itong biyaya. Yun ang ating dapat maintindihan, mga minamahal na kapatid. So, wag na kayong mag-alanganin. Maniwala kayo kay Jesus. Sapagkat siya ang Panginoon at ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, ang ating namang mga kahangarin, pagsusumamo, ang dalhin natin sa awa at kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon, maraming salamat sapagkat lagi kaming iniimbitahan mo sa harapan ng iyong kadakilaan, hindi kami karapat-dapat. Katulad ng sinabi ni San Pedro at sinabi ni Isaias, kami makasalanan. Pero ang napakagandang ginagawa mo, kahit kami makasalanan, inihaharap mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Kami ang nakikinabang sa iyong pagharap sa amin. Nakakaramdam kami ng kabanalan, nakakaramdam kami ng kapayapaan, ng kaligtasan, ng biyaya ng iyong presensya. Salamat po, Panginoon. At katulad ni Pedro, katulad ni Isaias, meron kaming mga suliranin. Kung pumapasok ka man sa aming buhay at nagpapahiwatig ka na ikaw ay naririyan, naway mapansin ka namin kahit marami kaming problema, naway maramdaman ka namin kahit busy kami sa daigdig na ito. Sana hindi namin mapalampas ang mga pagkakataon na nariyan ka, Panginoon. Sinasamahan mo kami, tinutulungan mo kami. Sana ang pagiging busy namin, hindi ito magpahiwalay sa iyo, sa amin. Ang mga problema namin sana hindi magpahiwalay sa iyo. Naway lagi kaming magpahalaga sa iyong presensya. Inihiling namin ang aming mga kahilingan ngayon, ang aming mga problema. Tulungan mo kaming magkaroon ng solusyon at mapawi ang mga ito. Lalong-lalo na ang aming mga karamdaman, ang aming mga sakit. Kaming laging nagpapapahid ng banal na langis, nagmamakaawa sa iyo, iligtas mo kaming palagi sa malalaking karamdaman. Salamat po, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Salamat po, tinutulungan mo ang aming pamilya. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo, sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo.
Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon. Ang lahat naming inihiling, lalong-lalo na ang kagalingan, ay inihiling namin sa pananalangin ng mahal na ina ng Lourdes, ang Birhen ng Kalusugan, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.